pumasok, at habang binubuksan ang cash register ay nagsabing, "Ito lang ang kailangan ko." Tahimik lang si Hans, pinagmamasdan ang lahat, ang kanyang mga iniisip ay puno ng kadiliman at determinasyon. Para sa kanya, ang mga ito ay hindi na mas mataas pa sa basura, at nararapat lang silang maparusahan. Ang kaparusahan nila ay isang trauma na ukit sa kaluluwa, isang araw na hindi nila malilimutan. At kung sakaling muling sumibol ang kasamaan sa kanila, ang kadiliman ay muling babalik para sa kanila. Sumigaw ang buong lungsod sa takot. Lalong naging bihasa si Hans sa kanyang kapangyarihan, ngunit hindi pa sapat. Malayo pa, marami pang karumihan ang kailangang linisin. Buong lungsod ng kasamaan ang kailangang dalisayin. Isang masayang araw na naman pa. Bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel para ganahan pa kaming gumawa ng mga ganito kagandang Tagalog recap sa hinaharap. Sa pagpapatuloy para kay Hans ang araw na ito, nakaramdam siya ng magandang pakiramdam pagkatapos niyang linisin ang mga walang kwentang nilalang na ito. Sa kanilang lugar napansin niya na ang Eye of Darkness ay napaka-useful pero meron tong mga limitasyon. Napansin din niya kapag na-expose to sa araw ay humihina ito. Sa bagay mga kamanwa, isa nga palang Dark Mage itong si Hans na skeleton. Kaya hindi na rin nakakapagtaka kung ito ay manghina kapag merong liwanag. Pero iniisip niya na hindi niya pwedeng gamitin ang mga undead niya ng monster sa kanilang lugar. For sure mga kamahanwa ng malaking gulo sa kanilang lugar kung magre-release siya ng mga andit ng mga nilalang sa Korea. Nang bigla ang mga ibon ay umalis na labis niyang ikinagalit. Ayon pa sa kanya, ay gusto niyang patayin itong mga to pag mahuli-huli lang daw niya. Pero meron siyang naisip, merong isang plano na pumasok sa kanyang isip, what if gamit pwede ko kayang gamitin itong mga ito. Naalala niya nung nakalaban niya si Maam Kanor ay ginamit niya ang isang daga para magspiya. At sa mundong ito ay ginagamit din ang mga hayop para maging pamilyar nila. Naisip niyang gamitin ang mga hayop na ito para makontrol ang mga hayop na ito at maging pamilyar din niya. Ito ang isang malaking tanong, paano gagawin yon? Gusto kasi niya magmukhang normal pa din daw yung mga hayop na ito kahit gagamitin niya, at yun ang problema niya, paano niya gagawin ang hayop na ito kahit naging monster na. Ngayon ay naintindihan na ni Hans kung bakit galit na galit ang mga programmer sa mga baging ng isang system. Umabot na rin siya ng 2 linggo kaka-experiment sa mga hayop na ito pero hindi pa rin siya nagsasucess. At ang itsura ng mga hayop na ito ay ganun pa din, bakit hindi niya magawa gawing normal ang mga hayop na ito para maging espiya? Pangatlong linggo na ng pagsubok at sa wakas nakagawa rin ako ng isang perpektong espiya ayon kay Hans. Sobrang tuwa ni Hans, ginawa niyo ito sa isa pang ibon at buti na lang gumana. Kumuha pa siya ng maraming ibon at ginawa niyang kanyang mga espiya at sinabi niya sa mga ito, kayo ang aking mata at tenga. Kaya mga ibon, humayo kayo at magpakarami. Sa isang masukal na daan sa kabubatan, merong mga knights na naghahanap ng palatandaan kung nasaan ba talaga ang Skeleton King na si Hans. Hindi pa rin makalimutan nung knights na ito ang sinabi ng Skeleton King bago siya mawala. Pero napagtanto ng isang kasamahan nila na ang pag-interrogating sa mga vampire ay hindi na nila kailangang gawin dahil ginawa na ito ng skeleton. Pero kailangan nilang hanapin pa din ang skeleton. Nang biglang nakaramdam ang kasamahan nila ng presensya ng Immortal King. Parang merong masamang kutob si Hans, parang sinasabi ng kanyang pamilyar na meron siyang may encounter na masama. Kung anong ginagawa ng kanyang mga pamilyar, at nagtataka siya bakit mukhang natatakot itong mga pamilyar niya. Ngayon pala sinusundan na ng mga knights ang pamilyar niya papunta sa kanya. Hindi naman makapaniwala si Hans sa nangyayari at paano nalaman nila kung saan ang pinagtataguan niya. Dali-dali namang pinatay ng mga knights ang pamilyar ni Hans. Kakain pa sa knights na ito, wala daw mga katago sa mata ng mga divine, at wala na daw matitirang pagtago para kay Hans. Surrender si Hans at harapin ang judgment of God, at ayon daw ay utos ng mga paladin. Nakilala ni Hans na ang emblem na ito ay isa sa mga lesson ng Varkosla. Ang divine power daw ng mga ito ay kayang encounter ang mga dark magic nila, kaya hindi daw talaga magandang ma-shock para sa kanya ito. Habang nag-isip itong si Hans, bigla siyang inatake ng isa sa mga knights, at mukhang ayaw siyang papurmahin. At sabi pa sa kanya kay hindi daw niya binibigyan ng karapatan na magsalita itong si Hans, at mas kilukuhin sila gamit ang kanyang mabusilak na bibig ay hindi daw siya papayag. Pero pumayag naman itong si Hans at gusto niya talagang makausap itong mga paladin na ito. Kaso mukhang gusto pang makipaglaro nitong mga ito at hindi siya gustong palayain. At para sa mga paladin nito, wala dong karapatan si Hans na i-deceive ang mga messenger of divine. Kaya sinaksak niya gamit ang espada niya si Hans, at sabi pa nito na malapit na daw ang kanyang punishment at madi-deliver na sa kanya ang justice na kinakailangan niya. Sinuntok ng knight si Hans. Pero ayon kay Hans, mali daw ang kanyang logic. At nag-cash naman ng mga himno ang mga tauhan ng mga knights at sila ay kumanta para manghina si Hans. Napatayin tong mga ito pero hindi niya kasi kayang pumatay ng mga inosenteng tao, kaya hindi siya lumalaban
ang mga member ng chore na ito ay nagpapahinga labis kay Hans na dahilan para masaksak siya sa likod ng isang knights. Palakas ng palakas ang kanta ng mga chore para manghina si Hans at sabi ni Hans, mukhang ina-underestimate nyo ata ko. Pero palakas ng palakas ang mga kanta ng mga poor na ito at ayon pa sa knights ay wala daw makakatakas mula dito. Ganito din yung sabi ng isang vampire nung ginamit niya ang barrier niya kay Hans, kaya as expected, kayang-kaya ni Hans mo kawala dito pero bago siya makawala, binalaan niyang mga knights na mukhang wala daw talaga silang balak makipag-usap ng maayos. Kaya nagsayonara na si Hans. Pero may pahabol pa ng isang malakas na paghagis itong knights na ito at ayon sa kanya ayaw mukhang wala na daw siyang pagtataguan. Pero sabi lang ng ating bida ay mukhang waste of effort lang daw ang ginagawa nito. Kahit daw gaano kalakas ang bind sa kanya ay kayang-kanyang makawala. At ayun na nga nakawala na nga siya. At grabe ang pagtataka nila na paano siya nakapag-escape doon. At isang malaking imposible daw yon. Pupunta naman tayo sa Korea kung saan nakatira si Hans. Grabe ang bugtong hininga niya sa laban na yon at isang malaking problema daw ito. Hindi daw niya akalain na ganun kadami ang magiging kalaban niya sa kabilang mundo. Unang nakalaban niya is yung mga forces ng darkness ng Bow of the Abyss. Sumunod yung vampire ka naman ng Brokoslak. At ngayon naman pati daw ang mga paladin ay kalaban na rin niya. Pero bigla niyang naisip na baka ayun yung dahilan kung bakit tumataas ang karma points niya. Totoo kaya na tumataas ang karma points niya pag dumadami yung mga nakakalaban niya. Pero sa ngayon hindi naman niya dapat problemahin yon. Sinubukan niya na ang natutunan niya sa kabilang mundo at ginamit niya ito sa mga galang hayop katulad ng pusa. Pinakalat niya ang mga galang hayop na ito at para sa kanya napasabi na lang siya na all of soul will be under enemy watch. Hinanap niya ang mga gumagawa ng krimen dito sa halos nagiging normal na lang yung mga ganitong senaryo sa Korea na hindi naman talaga dapat. Katulad na lang ng babaeng ito na balak siyang patayin. Makita ang babae ng isang lalaking naglalakad at nanghingi siya ng tulong. Pero itong lalaki na ito akala mo walang nakita. Kadali-dali siyang hinila sa buhok at balak siyang saksakin sa leg. At binantaan pa siya na sumigaw lang daw siya hanggang gusto niya. At ayun na nga sa sobrang lakas ng sigaw ng babae, walang tulong na dumating sa kanya. Maski ang mga pulis ay akala mo walang pakialam. Nang sasaksakin niya na ang babae, biglang lumabas si Hans the Skeleton at panaksak niya sa kanya. Kaya kinuha ng lalaking ito ang babae para gawing hostage. Pero nagulat na lang siya sa isang pikit ng mata ay napunta na ang babae sa ating bida. Kaya balak niyan saksakin ang ating bida pero merong isang blue na liwanag na bumalot sa kanya. At tinignan ni Hans kung ano daw ba ang mga nagawa ng taong na ito sa mga nakaraan. At doon niya nakita na itong tao na ito ay isang serial killer. Sa walang pag-aatubili ginawa niyang monster itong lalaking ito para mapakinabangan. At para sa kanya ay napaka-merciful pa nga daw ng ginawa niya para sa taong walang kwenta na ito. At ito pala ang kauna-unahang taong ginawa niyang undead sa mundong ito. At pinag-eksperimentuhan niya na rin niya at nakagawa siya ng isang medium and dead gas. At pinasok niya na sa kanyang portal ito para magamit niya sa susunod na laban niya. Pero sa ngayon kailangan niyang alagaan muna itong babaeng ito at linisin ang mga kalat. Pabalik naman tayo sa pinangyayarihan ng krimen. Merong mga pulis na inaalam kung ano ba talaga ang tunay na nangyari doon sa krimen na yon. Tinatanong ng isang cameraman si Emily Park na nireview daw nilang lahat ng kanilang camera footage at mukhang parehas daw ito ng serial killer na nangyari sa pagsabog ng building. At mukha daw itong isang awakener na bumalik sa mundong ito na may kasama ng kapangyarihan. Sa mga hindi nakakaalam mga kamanwa, si Emily Park ay isa sa mga Awakening Management Bureau Crime Investigation Division or team leader. Siya ang namamahala sa mga awakener na tao bago ipadala sa ibang mundo. Kung medyo nakakalimutan nyo ng mga kamanwa, ang mga awaken na tao dito ay automatic na nagte-teleport papunta sa ibang planeta para tulungan ang mga tao doon. Kaya ang ginagawa ng ibang tao ng mga awakening na hindi pa napapadala sa ibang mundo ay gumagawa na ng masama bago sila makarating doon. At ang Seoul Korea kay napupuno na ng mga bastardong tao dahil sa kapangyarihang meron sila. Kaya ang goal ng ating bida ngayon ay bawasan ang mga walang kwentang nilalang na gumagawa ng masama. So balik na tayo sa video dito. Sinasabi ng cameraman kay Emily Park na na-detect ng mga forensic ang high level of dark magic ng dugo sa sahig. At sabi naman ng merong hawak ng kamera na mukhang dapat nga nagpasalamat pa siya daw doon sa taong. Pero ayon kay Emily Park kung sino man daw tong tao na ito, iniisip daw niya na sobrang lakas niya at isa siyang klaseng hero. Nakikita mo dito na ang bastardong ito ay gustong maging threat sa mga kriminal. Dito mga kamanwa makikita natin na sinulatan ni Hans, papader ng kriminal. Maraming nag-iisip kung sino ba itong nakamaskara na ito at maraming may gustong makakakita ng harapan itong tao na ito.